And on behalf of Trinity Neighborhood Church, nagagalak din po kami sa aming mga bisita na makasama kayo sa aming pananambahan. And ganun din po ang ating mga Facebook Live viewers na patuloy na sumasabaybay sa pananambahang ito. Naway mabiyayaan kayo at mabless kayo ngayong araw sa mapag-aaralan at maririnig natin. Sa ating announcement, nais ko pong batiin ang lahat ng mga kananayan ng Happy Mother's Day. Maraming salamat po sa ating mga nanay. Batiin po natin ang ating mga nanay ng Happy Mother's Day. Sa atin naman pong mga celebrants this week, wala po tayong celebrant for the next week. And proceed na po tayo. And another announcement, meron po tayong corporate prayer meeting mamaya after lunch. Men's prayer meeting lang po pala. Sa mezzanine po ang men's prayer meeting mamaya after lunch. Proceed na po tayo sa ating formal worship. Samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia sa Libro ng mga Awit, chapter 145, verse 18. Sabayan niyo po ako sa magbasa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng Kanya, sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Ngayong umaga tayo'y nagtitipon bilang isang iglesia na nananampalataya at nagbibigay puri sa ating Diyos. Sa ating Diyos na malapit, na hindi mahirap tawagin. Sa mga talatang ating binasa, makikita natin ang ating Diyos ay hindi malayo. Siya ay laging malapit sa atin, handang makinig at tumugon sa bawat panalangin natin. Kaya't mga kapatid, sa gitna ng ating mga struggle everyday, sa ating mga alalahanin sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa darating na midterm election, ay inanyayahan ko kayo na bitawan muna natin ang mga bagay na ito. At ituon ang ating focus ngayong umaga sa ating pananambahan, sa ating pagbibigay papuri sa ating Panginoon. Ngayong oras ng pagsamba, iniimbitahan ko ang lahat na lumapit sa Kanyang buong katapatan. Huwag tayong mag-atubiling magdasal, magbigay ng papuri. Magpuri tayo sa Kanya harapan. Hatayaan nating magpatuloy, siyang magbigay ng pag-asa at kalakasan sa bawat isa. Tayo manalangin. Aming Amang mapagmahal, maraming salamat sa napakagandang araw na pinagkaloob niyo sa amin at sa kalakasan at pag-iingat na kami makarating dito sa aming pananambahan upang kayo'y papurihan at pasalamatan. Lumalapit kami sa inyo na may pusong puno ng pagpupuri at pagpapasalamat. Salamat sa bagong araw na ito. Naway maging katanggap-tanggap sa inyong harapan ng aming mga pag-aawitan, ang aming pagdarasal, at ang aming pagpapasalamat sa inyo. Panginoon, hayaan mo ang aming pagsamba na maging katanggap-tanggap sa iyo. Alisin mo ang anumang hadlang sa aming puso at isipin mo kami at basbasan niyo po kami ng inyong Espiritu Santo. Naway maranasan namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po ang mga kalalakihan na tatayo dito sa pulpitong ito, lalo na ang aming pastor na mga ngaral mamaya. Maraming salamat po at binabalik namin ang lahat na ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y umawit ng ating unang himno. Ang unang himno na ating aawitin ay nagmula sa isang prominenteng lalaki
Noong mga nakaraang linggo sa ating midweek Bible study ay napag-aralan natin ng mga prominenteng lalaki sa lumang tipan. Isa dito ay si Abraham na nagpakita ng kanyang katapatan at pagtitiwala sa ating Panginoon. Ang palala na ang Diyos ni Abraham ay siya ring Diyos na tapat at makapangyarihan sa ating panahon. Sa ating pag-awit, naway muli nating ilagay ang ating pagtitiwala at pagsamba sa ating Panginoon. Inanyayahan ko po kayo na tumayo. Awitin natin ang The God of Abraham Praise sa ating Trinity Hymnal number 32. Praise, who reigns enthroned above, ancient of everlasting days and God of love. Jehovah, great I am, by earth and heaven confess, I bow down as the sacred name Makakaupo na po tayo.
Ang susunod na himno na ating aawitin ay pinamagatang Our God, Our Help in Ages Past. Sa gitna ng nagbabagong panahon, nanatiling tapat at matibay ang ating Diyos. Diyos na naging kanlungan ng mga nauna sa atin. Siya ring ating pag-asa na hinaharap. Atin pong awitin ang treaty hymn number 26, Our God, Our Help in Ages Past. Naway ang awiting iyon ay maging paalala sa atin na ilagay lamang natin sa ating Panginoon ang ating mga pag-asa, ang ating pagtitiwala, pagkat siya ay tapat at totoo sa atin. Ngayon naman po, bahagi ng ating pagsamba ay ang ating tithes and offerings. Sa ating pagpapatuloy, ang Biblia ay nagtuturo sa atin sa 2 Corinthians verse 9, chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart, to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. At sa mga Facebook Live viewers namin na sumasubaybay, if the Lord touches your heart to give, naka-flash po ang bank account details ng Trinity Neighborhood Church sa inyong screen. Atin pong ipanalangin ang mga nalikom na tithes and offering. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming dakilang Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa kakayahan na pinagkaloob niyo sa amin
na kami kumita, magkaroon ng kakayahan na bumuhay ng aming mga pamilya. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay na mayroon kami ay nanggaling sa inyo. Salamat po sa iyong patuloy na pagpapaalala sa aming mga buhay. Sa pagbibigay namin ng aming mga handog at ika po ngayon, ginagawa namin ito ng may kagalakan at pusong puno ng tiwala sa inyong katapatan. Naway pagpalain mo ang mga handog na ito upang magamit sa pagpalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Binabalik namin ang lahat na ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ngayon po, tawagin ko na si Brother JM upang pangunahan tayo sa ating scripture reading. Inaanyaya ko po na lahat ay tumindig sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa Zacarias o Zechariah chapter 8. Ito po ay ating buong babasahin. At ito ang banal na salita ng Panginoon. Zecharias chapter 8. Ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin at sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako'y labis na naninibugho sa Zion at ako'y may paninibugho sa kanya na may malaking puot. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y babalik sa Zion at mananirahan sa gitna ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay tatawaging tapat na lungsod at ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo, ang banal na bundok. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, muling titirhan ng matatandang lalaki at matatandang babae ang mga lansangan ng Jerusalem. Bawat isa'y may hawak na tungkod sa kanyang kamay dahil sa katandaan. Ang mga lansangan ng lungsod ay mapupuno ng mga batang lalaki at babae na naglalaro sa mga lansangan nito. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung ito ay kagilagilalas sa paningin ng mga nalabi sa bayang ito, sa mga araw na ito, dapat din ba itong maging kagilagilalas sa aking paningin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan mula sa lupaing silangat at mula sa lupaing kanluran, at dadalhin ko sila upang manirahan sa gitna ng Jerusalem. At sila'y magiging aking bayan, at ako'y magiging kanilang Diyos sa katapatan at katuwiran. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, palakasin mo ang inyong mga kamay, kayong nakarinig sa mga araw na ito ng mga salitang ito sa bibig ng mga propeta, mula ng araw na ilagay ng pundasyon sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo upang maitayo ang templo. Sapagkat bago dumating ang mga araw na iyon ay walang upa para sa tao, ni anumang upa para sa hayop, at wala ring anumang kapayapaan mula sa kaaway para sa lumalabas o pumapasok. Sapagkat aking inilagay ang bawat tao laban sa kanyang kapwa. Ngunit ngayon, hindi ko papakitunguhan ang nalabi sa bayang ito tulad ng noong mga nakaraang araw, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sapagkat magkakaroon ng paghasik ng kapayapaan, ang puno ng ubas ay magbubunga at ang lupa'y magbibigay ng pakinabang at ang langit ay magbibigay ng kanyang hamog. At aking ipinaaangkin sa nalabi na bayang ito ang lahat ng bagay na ito. Kung paanong kayo'y naging isang sumpa sa gitna ng mga bansa o sambahayan ni Juda at Israel, ngayon kayo ililigtas at kayo'y magiging isang pagpapala. Huwag kayong matatakot, kundi palakasin ninyo ang inyong mga kamay. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung paanong ipinasiya kong gawan kayo ng masama, nang galitin ako ng inyong mga ninuno at hindi ako nahabag, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ay muli kong ipinasiya
sa mga araw na ito na gawan ng mabuti ang Jerusalem at ang sambahayan ni Juda. Huwag kayong matakot. Ito ang mga bagay na inyong gagawin. Magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuan. Huwag kayong magpanukala ng masama sa inyong puso laban sa isa't isa. At huwag ninyong ibigin ang kasinungalingang sumpa, sapagkat ang lahat ng mga ito ay aking kinapopuotan, sabi ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang mga ayuno na ika-4, ika-5, ika-7 at sa ika-10 buwan ay magiging kagalakan, kaligayahan at masasayang kapistahan sa sambahayan ni Juda. Kaya't inyong ibigin ang katotohanan at kapayapaan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, darating pa ang mga bayan, maging ang mga nanirahan sa maraming lunsod. Ang mga naninirahan sa isang lunsod ay lalapit sa isa na magsasabi, pumunta tayo agad upang ating hilingin ang lingap ng Panginoon at hanapin ang Panginoon ng mga hukbo. Ako man ay pupunta. Maraming bayan at malalakas na bansa ang darating upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbo sa Jerusalem at hilingin ang lingap ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa mga araw na iyon, 10 lalaki mula sa mga bansa ng bawat wika ang hahawak sa laylayan ng isang Hudyo na nagsasabi, pasamahin ninyo kami sapagkat aming narinig na ang Diyos ay kasama ninyo. Tayo na po ay maraming maupo. Sa ating binasa, nakita natin ang puno ng kagandahan na pangako ng Panginoon. Pero ating maalala na bago ito binigay ng Panginoon ay ang pagparusa sa bayan ng Israel, na kung saan ang bayan na ito ay dinurog ng Diyos. Ang bayan na ito ay sinira ng Diyos dahil sa kanilang patuloy na pagkakasala. Pero sa ating narinig, nakita natin ang propesiya ni Zacarias, propesiya ng ultimate picture ng restored na kaharian ng Diyos. Ultimate picture na ang isang bayan ay muling pagpapalain at papagandahin ng Panginoon. Huwag nating kakalimutan na ang Diyos din ang mismong nagbigay ng disiplina, ng pagpaparusa, ng pagpapahirap sa bayang ito dahil sa kanilang katigasan ng puso. Ngunit sa ating binasa, ang Diyos din na ito ang mabuting nagbibigay ng propesiya, ng pangako ng parating na Mesaya. Parating na tagapagligtas at parating na kaharian ng Diyos. Ano ang ating mga narinig na mga pangako ng Diyos? Na ang Diyos, ini-express niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang bayan, yung kanyang katapatan. Yun ay ating narinig sa kanyang pangako. Pangalawa, na ang Diyos, ibabalik niya ang Zion, i-restore niya ang kabanalan, i-restore niya ang katapatan ng mga taong ito. Pangatlo, na ang Diyos, ipipreserve niya, pangangalagaan niya, poprotektahan niya ang kanyang nation para magkaroon ng kapayapaan, mahabang kapayapaan na tila yung mga matatanda, may enjoy nila, na sila may tungkod. Yung mga kabataan, may tumatakbo sa kalye, ng safe, ng puno ng kapayapaan. Ito ang sinasabi ni Yahweh ng Diyos. Pang-apat, na ang Diyos, He will gather yung kanyang mga people na kinalat-kalat sa ibang lugar. Pagsasama-samahin niya at magiging isang bayan. Ito ang kanyang pag-fulfill ng kanyang pangako kay Abraham dahil siya ay tapat na Diyos. At pang-5, ang Diyos, i-restore niya yung kanyang bayan mula sa corruption at sumpa na kanilang naranasan at sila ay bibigyan ng kapayapaan at blessing. Pang-6, ang Diyos na Panginoon, i-restore niya yung kanyang bayan mula sa kanyang sariling pagdisiplina sa buhay na puno ng pagpapala.
Pangpito, ang Panginoon, i-restore niya at babaguhin niya yung puso ng mga tao, yung kanyang bayan na matitigas ang ulo, babaguhin niya para ito yung muling sumunod sa Kanya. Pangwalo, ang Panginoong Diyos, hindi lamang niya niligtas yung kanyang bayan, bagkos bubuksan niya ang kaligtasan sa lahat ng nasyon. Kaya maririnig natin, nabasa natin, na marami ang lalapit, marami ang pupunta, hahanapin nila, sino ba ang Panginoon yung Diyos? Ito yung kanyang mga pangako. Ano ang lesson na ating makikita sa ating mga binasa? Ang lesson dito, simple lamang mga kapatid, na ang Panginoon ay tapat sa kanyang covenant, tapat sa kanyang pangako, tapat sa kanyang mga bayan na hindi niya ito habang buhay iiwan. Kahit man sa gitna ng disiplina, ng pagtutuwid, sa dulo ay may restoration. Sa dulo ay may restoration kahit na ang mga tao ng Panginoon ay nakaranas ng paghihirap, disiplina, sa dulo, yung lambot ng pagmamahal ng Panginoon ay napakatamis bilang Ama sa langit. Siya ay tapat sa kanyang mga anak. Anong maging hamon sa atin sa umagang ito, mga kapatid? Nawa yung ating narinig na katotohanan ay magtungo sa atin na bumalik sa loving arms o pagmamahal ng ating Panginoong Diyos bilang ating Panginoon sa langit. Dahil siya ay worthy ng ating pagsamba, worthy ng ating buhay na may kabanalan, at mamaya sa ating pakikinig ng preaching of the Holy Word of God, nawa yung mga puso natin ay magkaroon ng bukas na tenga. Bukas na tenga sa pakikinig na ang Diyos ay nagmamahal ng may disiplina, siya ay nag-aalaga, nagpoprotekta, at siya ay patuloy na nagre-restore, at siya ay patuloy na tapat habang buhay. Ito po ang ating makikita. Maraming salamat, Brother JM. Narinig po natin, mga kapatid, na ang ating Diyos ay tapat. Naway tayo ay maging tapat din sa Kanya at ilaan ang ating mga pag-asa sa Kanya. Sa Kanya lamang tayo sumamba at Siya ay karapat-dapat ng ating pagsamba. Ang susunod na himno po na ating aawitin ay may mga talatang ganito. Take my life, and I will be ever only all for thee. Sa mga salitang ito, nagwawakas ang susunod na himno na ating aawitin. Ngunit ito rin ang buod at mensahe ng awiting ito. Isang ganap na pagsuko ng buong buhay natin sa ating Diyos, pagtitiwala sa Kanyang katapatan sa atin. Ito isang paanyaya na ilaan natin ang ating oras, lakas, tinig, talino, at pag-ibig para sa Kanyang kaluwalhatian. Naway habang inaawit natin ang awit na ito, naway maging paalala ito na ang tunay na pagsamba hindi lamang sa bibig, kundi sa isang pusong nagsasabing, ako'y sayo lamang at magpakailanman. Samahan niyo po ako sa pag-awit ng Trinity Hymn number 492, Take My Life and Let It Be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow
Bago po natin tawagin ang ating pastor sa pangangaral at pangkalahatang panalangin, ating basahin ang ating sermon text sa Exodus chapter 18 verse 10 to 27. Samahan niyo po ako. Inanyanyahan ko po ang lahat na tumayo at sabayan ako sa pagbasa. At sinabi ni Jethro, "Purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Hibsyo at sa kamay ng Paraon. Ngayon aking nalalaman na ang Panginoon ay lalong dakila kaysa sa lahat ng mga Diyos, sapagkat iniligtas niya ang bayan mula sa kamay ng mga Hibsyo, nang sila'y magpalalo laban sa kanila." Si Jethro, na biyanan ni Moises, ay kumuha ng handog na sinunog at mga alay para sa Diyos. Si Aaron ay dumating kasama ang lahat ng matatanda sa Israel upang kumain ng tinapay na kasalo ng biyanan ni Moises sa harap ng Diyos. Kinabukasan, si Moises ay naupo bilang hukom ng bayan, at ang taong bayan ay tumayo sa palibot ni Moises mula sa umaga hanggang sa gabi. Nang makita ng biyanan ni Moises ang lahat ng kanyang ginawa para sa taong bayan, ay sinabi niya, "Ano itong ginagawa mo para sa bayan? Bakit nauupo kang mag-isa at ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula umaga hanggang sa gabi?" Sinabi ni Moises sa kanyang biyanan, "Sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos. Kapag sila'y may usapin, lumalapit sila sa akin at aking hinahatulan ng isang tao at ang kanyang kapwa. Aking ipinaalam sa kanila ang mga batas ng Diyos at ang kanyang mga kautusan." Sinabi ng biyanan ni Moises sa kanya, "Ang iyong ginagawa ay hindi mabuti. Ikaw at ang mga taong kasama mo ay manghihina, sapagkat ang gawain ay totoong napakabigat para sa iyo. Hindi mo ito makakayang mag-isa. Ngayon, makinig ka sa akin. Bibigyan kita ng payo at sumaiyo nawa ang Diyos. Ikaw ang magiging kinatawan ng bayan sa harap ng Diyos, at dalhin mo ang kanilang mga usapin sa Diyos. Ituro mo sa kanila ang mga batas at ang mga kautusan na ipapaalam mo sa kanila, ang daang nararapat nilang lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito, ipipili ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan, gaya ng mga may takot sa Diyos, mga lalaking mapagkakatiwalaan, at mga napupuot sa suhol. Ilagay mo ang mga lalaking iyon na mamuno sa kanila. Mamuno sa libo-libo, sa daan-daan, sa 50 at sa 10. Hayaan mong humatol sila sa bayan ng lahat ng panahon. Bawat malaking usapin ay dadalhin nila sa iyo. Ngunit bawat munting usapin ay sila-sila ang magpapasya, upang maging mas madali para sa iyo at magpapasan silang kasama mo. Kapag ginawa mo ang mga bagay na ito at iyon ang iniutos sa iyo ng Diyos, ikaw ay makakatagal at ang buong bayang ito ay uuwing payapa." Verse 24, "Kaya't pinakinggan ni Moises ang kanyang biyanan at ginawa ang lahat ng kanyang sinabi. Pumili si Moises ng mga lalaking may kakayahan sa buong Israel at ginawa niyang pinuno sila sa bayan, mga pinuno ng libo-libo, ng daan-daan, ng 50 at ng 10. Humatol sila sa bayan sa lahat ng panahon. Ang mabibigat na usapin ay kanilang dinadala kay Moises. Subalit, bawat munting usapin, sila-sila ang nagpapasya. Pinayagan ni Moises na umalis na ang kanyang biyanan at siya'y umuwi sa sariling lupain."
Ayun ko na po si Pastor. We would like to acknowledge the presence of our second timer, I believe, si Jason, no? At si Sister Corazon, para Sister Cora. Sila po ay kapatid at sister-in-law ni Lani, Sister Lani Pardilla. Ganon din po, ating ilapit sa Panginoon ang ating pong mga patuloy na mga regular viewers sa ating live streaming. Bagamat hindi po sila makapunta sa ating kalagitnaan, bunsod po ng distansya at ng kanilang mga physical condition, we would like to recognize them. Si Tatay Erning and Nanay Lydia na nasa Gimba, ang aking ama, at si Papa Roman na nasa Las Piñas. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at naway abutin kayo ng pagpapala at ang salita ng Diyos ay patuloy na mangusap sa bawat isa sa atin. Ganon din, ilapit po natin ang ating bansa sa araw ng bukas at lalong-lalo na po ang ating mga guro. Si Sister Fe ay hindi po natin siya kasama. 3 years ago, si Sister Fe at si Teacher Geng, no? Pero andito na si Teacher Geng ngayon. Relax na lang siya. So, ang ating mga guro ay tunay na magiging malaking bagay na kanilang gagampanan ang kanilang tungkulin ngayon at sa araw ng bukas. Tayo po'y dumako sa mga panalangin ating sasambitin sa ating dakilang Diyos. O aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, hindi lamang po sa araw ng mga ina sa umagang ito. Tunay, motherhood is the ministry in its purest form. Ang pagiging isang ina o Diyos ang pinakabukod-tanging ministeryo ng isang kababaihan. Salamat po o Diyos sa kanilang mga buhay. Salamat po o Diyos sa kanilang pagpapagal. Salamat sa kanilang sakripisyo. Salamat sa kanilang pagmamahal. Salamat Panginoon sa kanilang paglilingkod sa tahanan. Kadalasan o Diyos ay hindi nabibigyang pansin, parangal at na-appreciate na naming mga miyembro ng aming pamilya. Subalit naniniwala kami na ikaw ay isang Diyos ng hustisya. Makalampas man sa amin o Diyos ang recognition and appreciation ito. Alam namin o Diyos sa iyong harapan, kinagigiliwan mo ang aming mga ina. Kaya itinataas po namin sila o Diyos sa umagang ito. Salamat po sa kanilang buhay. Patuloy po naming tinatagubilin ang kanilang paglilingkod sa pamilya, sa kanilang mga anak, sa paglilingkod sa kanilang asawa, at paglilingkod sa iglesia. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pong bansa na haharap bukas sa isang malayang pagpapasya patungkol sa mga panunungkulan sa aming lipunan. At nawa, O Diyos, gabayan mo ang aming mga kababayan, gabayan mo kami. At dalangin din po namin ang mga taong kikilos sa likod, O Diyos, ng halalang ito, lalong-lalo na ang mga guro sa mga kanya-kanyang presinto. Tinataras po namin ang pag-iingat na igawad mo sa kanila. Ang aming kapatid na si Sister Fe ay bahagi, O Diyos, sa paghahandang ito. Tulungan mo po ang mga guro sa aming bansa, sa buong bansa, na ingatan at protektahan sila, O Diyos. Wala nawa po sanang mapinsala at magbuwis ng buhay sa mga kagaya ng mga nakaraang eleksyon. At sa umagang ito, O Diyos, sa aming pong pagsasama-sama ng pananambahang ito, hindi nagkukulang ang iyong salita. Sa katunayan, ang iyong salita ay may prinsipyong ituturo at patuloy na igagabay sa bawat isa sa amin, patungkol po sa aming gagawing malayang pagpili sa araw ng bukas. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magtibay nito sa aming mga puso at magbigay sa amin ng talino sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. So sa mga botante po sa halalan bukas, nais ko pong tanungin, tapos na po ba o gawa na po ba ang inyong mga listahan?
nagbigay na po ba kayo ng second look? Or have you studied? Have you done your part sa inyo pong mga ginawang listahan sa pagpili at pagboto? Bakit po? Bakit po tayo kailangang mag-isip? Bakit kailangan po tayong magsuri sa ating iboboto? Nais ko pong banggitin ang ating pong historical confession, 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 24, paragraph 1, ganito po ang sinasabi, God, the supreme Lord and King of all the world, hath ordained magistrates to be under him over the people for his own glory and public good. And to this end he had armed them with the power of the sword for defense and encouragement of them to do good and for the punishment of evildoers. So yan po ang isa sa mga tayo bilang isang Reformed Baptist Church, bilang isang Reformed Baptist Christian. We uphold this confession of faith na kinikilala natin na meron pong puwang ang pamamahala ng pamahalaan sa ating buhay. Kaya marapat po na dapat nating kilalanin na bagamat ang pamamahalang ito ay nasa sakop ng Diyos, na siya pong mismong may ultimong kapangyarihan. He has the supreme, the ultimate authority, all the world. At kanya lang pong itong itinalaga, ito pong mga civil magistrates or civil government ay itinalaga niya. Una, para daw po sa kanyang kaluwalhatian at ikalawa, para sa kapakinabangan ng publiko. Kung makikita po natin, ito po ang dalawang namamayagpag o tumataginting na katangian at kadahilanan kung bakit po itinatag ng Diyos ang pamamahala sa bansa ay una, para ipakita na siya po ang pinaka-ultimate sovereign. Pangalawa, para ito ay magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. At ikatlo, para sa kapakinabangan ng mga nasasakupan. Kaya bilang mga mananampalataya, we as Christians, we must exemplify a wise decision in electing our public servants to ensure order and to ensure that they will be able to perform well in public service. In doing so, babalik po ito, magbibigay luwalhati sa Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo bilang isang Kristiyano ay ma-exercise natin ang ating karapatan sa lente ng banal na kasulatan. Hindi po tayo isang malaking organisasyon o isang religious group na nag-e-endorso ng mga kandidato. We believe this exercise of suffrage is in the bounds of Christian liberty. Kalayaan po ito ng bawat individual na mga Kristiyano. However, gusto ko pong ibigyang diin dito, may tungkulin ka. May tungkulin ka alang-alang dito sa probisyon na binasa natin. Na yung iyong ihahalal, yung iyong iboboto, yan ba'y isang tao na sa tingin mo ay magbibigay luwalhati sa Diyos sa kanyang pangunguna, sa kanyang pamamahala, at makakapagkaroon ba siya ng kakayahan at magiging epektibo ang kanyang pangunguna. Kaya sa umagang ito, ako po'y lilihis panandalian sa araw na ito sa ating serye ng pag-aaral sa Gospel of Luke upang bigyang diin at upang bigyang pansin ang kahalagahan ng paggamit ng ating Christian liberty tomorrow as we cast our own votes. Chapter 18 of Exodus ang siyang aking napiling mensahe o kabanata na ating pag-aaralan. Hahanguin natin ang mga prinsipyo ng paglilingkod. Hahanguin natin ang prinsipyo ng mga pangunguna. Dito natin makikita sa chapter 18, si Moses ay dinalaw ng kanyang father-in-law, si Jethro, na
priest ng mga Midianites. Yan ay ating masusumpungan sa unang chapter 14, kabanatang 14, verses 1 to 17. And then, makikita din po natin si Moses na nagkwento sa kanyang biyanan. Ibinahagi niya ang ginawa ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, kung paano sila ginabayan makalabas sa pagkakaalipin sa Ehipto. Probably kanya ring binanggit yung pag-crossing of the Red Sea because that's the highlight of going out of Egypt. Hindi maaalis natin na ang isang momentous event na non-repeatable na hindi maaaring ulitin ay yung pagtawid nila sa dagat na pula. It is a remarkable feat na ginawa ng bayan ng Diyos. And then right after ng kanilang pagkukwento at paglalahad, sumang-ayon si Jethro sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos at sabay silang nag-alay ng handog. In verses 10 to 12, Moses and his father-in-law Jethro acknowledge the Lord's goodness to Israel and they offer burnt sacrifice. Now our text begins with verse 13. Verse 13 to verse 27. The next day. So, what is this next day? Ito nga yung pagkatapos ng pagsamba nila ng burnt offering. Kinabukasan, sinasabi po dito ang pangyayari at kaganapan. At dito po natin hahanguin ang balangkas ng ating sermon sa umagang ito. Dalawang bagay lang po ang nais kong bigyang diin sa mga talatang ito na sumusunod. Una, there was the problem at hand. And secondly, there is the proposed solution. There is a problem at hand and there is a proposed solution. First, there is a problem at hand. In verses 13 to 17, ang sabi po dito, kinabukasan matapos nilang sumamba, matapos nila mag-fellowship, matapos na mag-share si Moses ng kanilang experience sa pag-alis nila sa Ehipto. Kinabukasan, napansin ni Jethro na itong si Moses ay tumayo sa gitnang bayan at pinalibutan ng maraming tao at maghapon. Mula umaga hanggang gabi ay kinakausap niya ang tao. Dito natin makikita, una sa lahat, hindi natin sinasabing hindi mahusay na liderato si Moses. No. In the very first place, ang Diyos ang pumili kay Moses na pangunahan ng bayan ng Diyos upang palayain mula sa pagkaalipin sa Ehipto. At pinatunayan ni Moses ang kanyang leadership skills habang siya ay nagkaroon ng ilang beses ng pakikipag-negotiate at pakikipag-usap kay Pharaoh. Hanggang sa mangyari ang miraculous crossing of the Red Sea. At ngayon sila'y napadpad dito sa wilderness. So hindi ho natin minamaliit ang kakayahan ni Moses bilang isang leader ng kanyang bayan. However, kagaya po ng sino mapong leader, kinakailangan ng isang leader ay patuloy na natututo sa kanyang pangunguna. Hindi po nagiging stagnant ang kanyang kaalaman pagdating sa usapin ng kanyang mga skills at ng kanyang mga kakayahan. At dito po papasok ang kontribusyon ng kanyang father-in-law na si Jethro. Jethro is more of a natural leader. Moses is a skilled and learned leader. Let us remember, kung ating pong babalikan ang kasaysayan ng pangunguna ni Moses, sa unay tumanggi si Moses. Exodus chapter 3, tumanggi siya na pangunahan ng bayan ng Diyos. Anong sabi niya? Yung kapatid ko na lang si Aaron kasi utal ako. Diba? Meron siyang excuse eh. Ang excuse niya yung kanyang physical weakness. Hindi siya eloquent sa pagsasalita, but later on, ito ay nag-improve. Ito ay na-polish dahil nga po, he was a learned leader. He learned the skills of leadership.
However, Jethro is more of a intuitive leader. On that particular day, he was able to use the gift and talent God gave him, and he was able to spot the weakness and the demerits ng paraan ng pangunguna ni Moses. So dito po natin makikita, during that time, let us also remember, nation Israel is performing to community. They are performing as a spiritual community. Sila po ay isang bayan ng Diyos na tinawag upang sumamba sa Diyos, but also, at this time, nagsisimula sila bilang isang state community. Kaya nga, later on in the book of Exodus, makikita po natin dyan, matapos magbigay ng mga laws about ceremonial laws, magbibigay ang Diyos pagdating sa Leviticus ng civil laws. Because the nation Israel is performing dual community. They are a worshiping community, but also they are a state community. Isang bansa. Na pagdating sa bagong tipan, ito po ay naging maliwanag na pagkakaroon ng pagkakahati. Ang spiritual komunidad sa bagong tipan ay ang iglesia at ang estado kahiwalay sa iglesia. At ito nga po ay isa sa mga bagay na sinundan ng maraming bansa. The Declaration of Independence by Thomas Jefferson, that there is a separation between the state and the church. So dito po natin makikita si Jethro as a intuitive leader, a natural-born leader. He gave a thought-provoking question to his son-in-law, Moses. Ano pong sinabi niya sa mga sumusunod na talata? What is this that you are doing for the people? Why do you sit alone? Why are the people standing around you from morning to evening? Here we see Jethro as an intuitive, discerning leader. He was a natural-born leader. Instantly, he saw the problem at hand. And that's the difference of an intuitive leader. He sees the situation immediately and able to size up quickly. Napansin niya si Moses sa araw na yon. In verse 14, in verse 17, si Jethro hindi siya tumawag ng consultant in a form o hindi siya nag-form ng isang ad hoc committee to do a extensive research. But right there and then, he was able to spot the problem. He knew immediately there was problem in leadership. He knew that his son-in-law will be affected very soon. Hindi tatagal ang buhay ng kanyang manugang kung hindi magbabago ang kanyang estilo ng pangunguna. May stress si Moses. At ang kanyang anak na si Sipora ay maagang mababalo. Ito rin ay pahirap sa mga taong nakapaligid sa kanya. Imagine mo, you are working from morning to evening. Nakakapagod ito. Hindi lamang siya ang napapagod, nagdadamay pa siya. Sa haba ng pila, sa haba for waiting for their turn. Here, Moses will easily succumb to leadership fatigue. This will hinder his effectiveness. Kaya nga, ang sabi niya sa verse 18, you and your people with you, surrounding morning till evening, certainly for sure you will wear yourself out. And then sinabi niya dito sa verse 18, this thing is too heavy for you. You are not able to do it alone. Pinahayag ni Jethro. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Jethro. Hindi na siya nangeme o
nag-isip pa, ma-offend ba sa akin itong si aking biyanan na ang aking manugang na si Moses? Bisita lang ako rito. Subalit nagmamalasakit ang kanyang father-in-law. At dito natin makikita na forecast na kaagad ni Jethro ang magiging problema. In fact, sabi niya, itong payo ko sa iyo ang magdadala sa iyo sa bayan sa lupang pangako. Probably na i-share ni Moses sa kanyang father-in-law. Inutusan kami ng Diyos na umalis sa bayan ng Ehipto para dalhin kami sa lupang pangako. At ngayong sila ay nasa ilang. Inassess ni Jethro, nako itong klaseng uri ng pamamahalang ito. Hindi mangyayaring madadala ni Moses ng aking manugang ang kanyang bayan doon sa lupang pangako kung ganito ang sistemang gagawin ni Moses. Kaya sa verse 17, anong sabi ni Jethro? What you are doing is not good. What you are doing is not good. This is something we need to learn and to understand. Di ba? Yung inyong pagpupuyat ay hindi nakakabuti sa inyong kalusugan. Ang inyong pagiging gastador sa inyong mga resources ay hindi makakatulong sa inyong pag-iipon. Ang paglalaan mo ng mga bagay sa walang kabuluhan ay nakakasira sa mga oras na mahalaga para sa iyo. Tahasang sinabi ni Jethro sa kanyang manugang, what you are doing is not good. Intuitive leaders are capable of reading leadership situation. Intuitive leaders can evaluate and propose solution. It is just like Joseph the dreamer. God gave Joseph the dreamer the skills and talent to interpret dreams. Kaya nung i-interpret niya ang dream ng Pharaoh, right there and then, nung tanungin siyang ano ang solusyon, nagbigay siya ng solusyon. Pamahalaanan ng 7 taon ang taong masaganang ani at paghandaan ang 7 taong famine. Inquisitive leader, not only Joseph but also Nehemiah. Nung isurvey niya ang walls of Jerusalem, nagkaroon siya ng burden to rebuild them. But he had already in his mind what to do. Lalapit ako sa hari ng Persya. Magsusulisit ako ng troso. Manghihingi ako ng tulong para itayo ang pader ng aking syudad. Those are intuitive leaders. They are able to assess and give solutions. So that is the problem at hand. Secondly, the proposed solution. The key principle is delegation. Wise delegation. Kaya ang sabi ni Jethro in verse 21, moreover, look for able men from all the people, men who fear God, who trustworthy, men of truth, and hate bribe or hating covetousness. And place such men over people as chief of thousands, of hundreds, of 50s, and of 10. Dito po papasok the character or the qualities of being a leader. Na mamaya ay lalapatan natin ito sa ating mangyayaring eleksyon sa araw na bukas. At ang mga prinsipyo at ang mga katuruang ito ay maaaring ilapat mo't gabay mo sa iyong taong iyong iboboto. Sapagkat ito'y prinsipyo ng pangunguna. Ang unang-unang prinsipyo at makikita natin na dapat taglay-taglay ng isang tagapanguna ay ought to be people of competence. Competence means the necessary ability, knowledge, or skill
to do something successful. When we say it is a competent employer, a competent supervisor, a competent student, a competent manager, a competent administrator, he gives results. He delivers positive results because he had the ability, he had the knowledge and skill. It can be described someone who is capable and efficient into the particular task or field. A competent doctor is skilled enough to diagnose and treat patients effectively. And that is one of the characteristics a leader ought to possess. The competence. Yan ba'y nagre-reflect sa iyong iboboto sa araw ng bukas? O iboboto mo dahil siya ay nabigyan ka ng jacket? Iboboto mo dahil sikat, napasaya ka, napatawa ka. At nung tanungin, anong gagawin mong plataforma, saka ko naiisipin pag nanalo na ako. And sad to say, nasa 12 survey. Our politics right now is like a circus. Lawyers need to have a bachelor degree and then to pursue law. That's the qualification how to be a lawyer. But how to be a lawmaker, wala nang kwalifikasyon. There is a great problem in our Constitution regarding sa pagpapapayag kung sino ang mga dapat tumakbo. Dapat din ang mga mambabatas natin, ang unang-unang kanilang tinitingnan at chinecheck is yung qualification. And sad to say, our Constitution needs revision, needs amendment. If you are going to check, ano po ang sinasabi ng ating Constitution? Kahit ako, pwede akong kumandidato eh. Bakit? Anong sinasabi? Natural-born Filipino, 45 years old, can read and write. Nawala na yung issue ng competence. As a matter of fact, sa mga 64 candidates ng mga senador, yung mga competence ang hindi lumalabas sa survey. Kaya kung buo na po ang inyong listahan, please, pakireconsider, pakicheck ninyo ang inyong listahan ayon sa prinsipyo namang itinuturo ng Biblia. And second character, o principle, leadership principle, it's not only men of competence, but men of character. Ang sabi dito, who fears God? The word fear does not mean mananampalataya. It means fear in opposite of terror. Meaning to say, there is an acknowledgement that God is in authority. Yun yung sinasabi sa ating Constitution, that God is the ultimate authority of all things in this world. Na yung kandidato ay alam niya na meron siyang pananagutan. Kung siya'y gagawa ng mali, kung siya'y mangungurakot, kung siya'y magnanakaw, mananagot siya sa Diyos. He had that sense of fear in his heart. Men of character, men who fears God, someone who live in deep respect and obedience toward God. Why? Because the Bible says, Proverbs 1:7, Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Ang tunay na may kakayahan ay yung mayroong takot at marunong matakot sa Diyos. Another character. Hindi lamang he must be he fears God, but sabi dito, trustworthy. Mapapagkatiwalaan. Sa other translation, men of truth. This means namuhay siya ng may katapatan, may integridad ang kanyang pamumuhay. Namumuhay siya sa moral virtues and principle. Yan ba ang katangian ng kandidato mo? That's the problem. Katakot-takot na yung mga kasong isinampa. Na-convict na nga. Diba? Sasabihing acquitted. Oo, kasi ang idiniin yung chief of staff niya. Yun ang nakulong. And yet, sinabi ng Sandigan Bayan, ibalik yung pondo. Ibinalik ba? That's the problem. But Jethro says, huwag ka maglalagay ng tao na hindi mapapagkatiwalaan. Dahil nadalang ka sa sayaw, wala na. Nadala ka sa ganda ng tarpaulin, humanga ka sa mga pinikula niya, tapos na. And third character, hindi lamang men of God, hindi lamang trustworthy, men who hates bribes and covetousness. So yung problemang lagayan o yung suhulan sa panahon natin ngayon, kultura natin ngayon, it has been an ancient problem. Binanggit eh. Why? Because the problem is the depravity of the heart. Because of sin. Na ang isang tao, kung wala siya lagang pagkakilala sa Diyos, wala siyang takot sa Diyos, matutokso siya. I have a personal knowledge, a congressman. I had an opportunity to meet him once. And he is a professing Christian. Na napakadumi daw talaga sa Bureau of Customs. It's either lumaro ka sa sistema o lumabas ka sa sistema. Nung labanan niya yung sistema, kinasuhan pa siya. I-google nyo na lang kung sino siya. But that's the suggestion of Jethro to Moses. Men who hate bribes. Men who are hating covetousness. Why? Because these men will be arbiters. They will be judges for dispute and conflict of people. And the character of who hates bribe must they possess. Because it will reflect on their judgment. Magkakabayas talaga eh. Magkakabayas kapag merong suhol na nangyari. And the third biblical leadership qualities na dapat manguna na binabanggit dito ni Jethro, hindi lamang men of competence, hindi lamang men of character, but thirdly, men with discernment. Men of discernment, they know and assess if the case beforehand is a matter that they can decide or they can refer it to other. Iba kaya nga, iba-iba eh, no? Thousands, hundreds, 50s, tens. Kung ikaw ay nangunguna sa tens and 50s,
You have to make some discernment. Kaya ko bang pagdesisyonan ito? Ay, hindi. Dapat dun to sa mga hundreds. Ay, hindi. Dun dapat to sa mga thousands. Ay, hindi. Dapat kay Moses to. Yan. Di ba yun yung pinakita ni Jethro ito? Category. Hayaan mo silang mamuno. Hayaan mo silang magpasya. Hatiin mo sila. Bigyan mo sila ng... It is the principle and the law of the leadership by delegation. However, they should able also to discern. Kaya ba nila pagpasyahan ng mga bagay na ito? Or they should repair it to a more experienced arbiter. Or they have to refer it to a more serious judge or Moses. In the medical field, umiiral to, di ba? Yung nilapitan ng isang family doctor medicine, kung kailangan ng espesyalista sa kidney, i-refer niya sa nepro. Kung kailangan ng espesyalista sa brain, i-refer niya sa neuro. Hindi niya panghihimasukang, sige, gagamutin kita. That is the same principle na binabanggit dito. Men with discernments. Now, let's apply all these three principles in this coming election tomorrow. Sad to say, major TV programs have already lost interest in sponsoring national debates. Yung mga hindi giant TV networks ang nagkaroon ng mga program for debates. Hindi nga ako nakapanood sa channel ng SMIN. Ano ba yon? Anong channel ba yon? Di ba? Sa mga Facebook blogger na lang ang mga debates na nangyari. Pero itong mga 3 leading channels na kung saan may malaking access na ang tao ay to get educated, nawala na. Nawala na ang mga national debates and to discuss national issue sapagkat dito natin makikilala yung competence, yung knowledge ng kandidato. Ang problema natin sa panahon ng ating politika, sa panahon natin ngayon, naging showdown na lang sa pagsayaw at sa pagkanta. Pababa ng pababa ang kalidad ng mga kandidato, kahit walang plataforma at walang kakayahan, basta kilala at sikat, malaki ang tsansang manalo. Datapwat, ang mga tunay na kwalipikado na siyang may kakayahan, competent, napapag-iwanan, hindi napapansin. At madalas, sila pa ang talo. Ang totoo, mga kapatid at mga kababayan, nakakatakot ang ganitong kultura ng politika sa ating bansa. Kulturang basta. Basta sikat. Basta kilala. Basta nabigyan ako ng ayuda. Basta nabigyan ako ng 1,000. Pero sa mga mananampalataya, lalong-lalo na sa mga TNC members at sa mga viewers na mga mananampalataya, ask yourself, does your chosen candidate reflects these biblical principles that we are studying right now? Men of competence, men of character, men with discernment. May these 3 criteria in choosing them guides you. Why? Babalik tayo sa chapter 24, paragraph 1. Tinatag ng Diyos ang civil government for His glory and for the public good. Therefore, ikaw bilang Kristiyano, gamitin mo ang iyong karapatan, gamitin mo ang iyong pagpapasya ng may katalinuhan. I think it's last Friday, I made a post in my day. Kung hindi ka matalino, please naman, sa May 12, sikapin mo namang maging matalino ka. Kahit sa May 12 lang.
Because what's at stake is these leaders, these elected leaders will either give glory to God or not. They will work in the good of the public or for their selfish end. That's why it's very important for you to screen your candidate kahit matatalo. Ako lahat ng boboto ko talo eh. Pero, sa konsensya ko, sinunod ko ang prinsipyo ng Diyos. Na sinisikap ko na ang paggamit ko ng karapatan, ang aking motibo ay mabigyang kaluwalhatian ang Diyos. At kung sakaling manalo, nalalaman ko, it will be for the good of the public. Lastly, concluding thoughts. Whatever the results of our election tomorrow, let us remember, our God sits on the throne. That's our confession says. God, the supreme Lord and King, is all over the world. He had ordained magistrates under Him over His people. Turn your Bibles in these following verses. Psalms 2. Psalms 2, verse 4. He who sits in the throne in the heaven laughs. The Lord holds them in derision. Psalms 47, verse 8. Psalms 47, verse 8. God reigns over the nation. God sits in His holy temple. Psalms 146. Psalms 146. Verse 3 to 7. Put not your trust in princes, in the Son of Man, in whom there is no salvation. When his breath departs, he returns to earth, and on that very day his plans perish. Blessed is he whose help is God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea and all that is in them, who keeps faith forever, who execute justice for the oppressed, and gives food to the hungry. No matter how influential ang ating mga civil magistrates, they will kneel and bow down to King Jesus. At pananagutan nila, magbibigay sulit sila kung sila'y naglingkod para sa kanilang sarili o para sa kabutihan ng publiko. Psalms 2. Turn our Bibles in Psalms 2. Psalms 2, verse 10. Now, therefore, O kings, be wise. Be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge on him. May hangganan ng kanilang pangunguna. Maluklok man sila sa pamamagitan ng pandaraya, maluklok man sila sa anumang klasing paraan, pahihintulutan ng Diyos ang mga bagay na yan. Subalit, magbibigay sulit ang mga hari at mga tagapanguna at pinunong yan. Take note of this verse. These kings, this ruler, they cannot run and hide in King Jesus. Ikaw na isang ordinaryong tao.
Ikaw na isang ordinaryong mamamayan. What makes you think na makakaligtas ka at makakatakbo ka sa hatol ng Diyos? Kung itong mga makapangyarihang ito, maimpluwensyang taong ito ay hindi makakalampas sa paghatol ng Diyos, ikaw na isang makasalanan na ayaw mong lumapit kay Kristo at kilalanin ang kanyang paghahari, mapipilitan ka sa huling araw o sa iyong kamatayan at pag humarap ka sa Diyos sa iyong manlilikha, ikaw ay persahang luluhod at persahang magbabanggit at magsasangbit sa iyong dila. Si Kristo'y hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya hanggat may pagkakataon pa, hanggat ikaw'y may buhay at hininga, habat binigbibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong mabuhay. For unbelievers, God is giving you opportunity to repent and to put your trust on Jesus. And for believers, make your life count. Serve your King Jesus through His church. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, sapat ang iyong mga salita upang gabayan kami para sa isang exercise of our right tomorrow. And naway tulungan mo kami na i-evaluate and also to assess ang aming mga gagawing pagboto sa araw ng bukas at magtiwala kami, O Diyos, na kung aming gagampanan at gagawin ang bagay na ito, ano man ang maging resulta sa election tomorrow, we can still be confident that our God is seated on the throne. He allowed things for its purpose and for His own glory. In Christ's name we pray. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa pagpapaalala. Magbigay lamang po tayo ng ilang sandali upang pagbulayan ang mga aral na narinig natin. Naway maging matalino tayo bukas sa darating na eleksyon. Ating alalahanin ang ating mga narinig ngayong araw sa mga prinsipyo na dapat nating i-consider sa mga iboboto natin bukas. Naway ito'y maging na-align sa sinasabi ng banal na kasulatan. Bilang tugon sa ating narinig na pagpapaalala at aral, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at ating awitin ang ating huling himno. Hymn number 488, Lead On, O King Eternal. Shall
Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo Jesus na kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo, at ang banal na Espiritu na gagabay sa atin sa ating pamumuhay sa panibagong linggong ito, ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y mapusandali para sa ating announcement. Again, we would like to recognize si Brother Jason and Sister Cora. Thank you for coming, for visiting us again. We appreciate your presence this morning. Wala daw tayong birthday this week, pero next week, sa katapusan po ng Mayo, May 25, kayo po inanyayahan namin for our